Ang modifiers of human acts ay mga bagay na nakakaapekto sa moral responsibility ng tao. Hindi nila agad binabago kung good o bad ang isang act, pero sila ang nagpapagaan o nagpapabigat ng pananagutan. Una ay ang ignorance. Kapag hindi alam ng tao ang isang bagay, mas maliit ang kanyang responsibility. Halimbawa, kung hindi alam ng bata na bawal gumamit ng cellphone sa klase, mas magaan ang kanyang pananagutan kumpara sa estudyanteng sadyang lumabag. Pangalawa ay ang passions o emotions. Ang matinding damdamin gaya ng sobrang galit, lungkot o saya ay nakakaimpluensya sa kilos ng tao. Hindi nito inaalis ang responsibility pero maaaring magpabawas. Halimbawa, kung nakapagsalita ng masakit dahil sa galit, mas magaan ang tigat kaysa kung ginawa ito ng kalmado at sinadya. Pangatlo ay ang fear. Kapag ang tao ay kumilos dahil sa takot, nababawasan ang kanyang freedom. Halimbawa, kung pinilit ng mas nakakatanda ang isang bata na magnakaw at tinakot siya, hindi siya ganap na responsable. Kasunod nito ay ang violence. Kapag ang tao ay ginamitan ng physical force o pinilit gawin ng isang bagay, halos nawawala ang kanyang freedom. Dahil dito, hindi siya accountable. Halimbawa, kung pinilit ang isang tao na pumirma sa isang dokumento gamit ang dahas, hindi iyon tunay na human act. Panghuli ay ang habit. Kapag ang kilos ay paulit-ulit hanggang maging automatic, bumababa ang level ng responsibility dahil hindi na ito masyadong pinag-iisipan. Halimbawa, isang estudyante na nakasanayan ng mangopya, may responsibilidad pa rin siya, pero mas mahirap na itong kontrolin dahil naging habit na. Sa kabuuan, ang modifiers, ignorance, emotions, fear, violence at habit ay mga factor na nagpapaliwanag kung gaano kabigat ang moral responsibility ng isang tao sa kanyang ginawa.